Hello guys, magandang umaga. So, welcome ulit dito sa aming YouTube channel. So, ayan guys, isang panibagong vlog na naman or episode ang ating gagawin. Bali, ayan, another episode of camping. But for this time is tayo ay magsosolo camping. Tulad nga nung nabanggit ko nung last vlog natin. So, ayun guys, kasi since may pasok nga yung kids, so tayo lang magka-camp. Bali, actually, tomorrow pa siya. So for today, so ipiprepare muna natin yung ating mga dadalhin, especially yung mga importante foods, saka yung mga gamit sa camping. So ngayon natin siya ipiprepare para tomorrow, maagang-maaga kasi tayo aalis. So at least naka-prepare na lahat, makakapagpahinga ng maaga para ready tayo tomorrow sa camping. So ayun guys, samahan niyo muna kami sa araw na to sa aming pamimili ng aking makakain since solo camping nga lang tayo. Bali, sasabihin ko na din pala ngayon kung saan tayo magka-camp since kumbaga hindi ko na siya ipapa-surprise pa dito sa vlog ko since ayan, lalagay ko rin naman siya dito sa title ko. So ayan, din tayo magka-camp sa Bangkong Kahoy sa Dolores, Quezon. So sana maging maganda yung panahon bukas, makisama sa ating panahon para at least maging enjoy yung camping natin tomorrow. Ayan, so guys, punta muna kami ng Binyan Market para bumili ng food na ating babaunin bukas sa ating camping. So samahan nyo muna kami dun sa aming pupuntahan na market dito sa Binyan. So ang gagamitin natin si JB, ang aming e-bike, 4-wheel e-bike. Ay, maling susi pala nakuha ko. Tawa ko muna nila. Hindi mo electric pan. Ako na. Hindi mali yung susi. Ako na. Ako na. Ako na. Hey, maling susi na nakuha ko. Ma, tingin ko. Tingin ikaw. Katingin ka. Gatong ko tayo. Hi guys, so punta tayo sa bibili natin pagkain bukas sa camping. Kasama si Daddy, ayaw ako kasi layo dun. Hindi daw siya kasama kasi malayo daw. Hindi tayo bibili daw? Ano ko abot? Oh. Hindi daw siya kasama. Bakit? Kasi malayo daw. Bibili daw Sige. pagkain ng dad sa camping. Ayaw ako, hindi ako sama kasi malayo sa akin. Malayo? Ako ba yan? Itong lugar na to is dito unang nag-school yung ating pambansang bayani si Dr. Cesar. So pagkakaalam ko may entrance dito pag pumasok ka dito sa ninth gate na to. So ayan siya guys. Ayan. School of Dr. Rizal Site and Museums. Ayan, may mga nagtitinda lang na natakpan. So ayun siya, received his first formal schooling pala no maestro niya si
Cristiano Cruz. So bago siya mag-transfer dun sa Manila. So ayan, dyan siya una nag-school. Nandito na tayo sa bayan ng Binyan. So ito yung pinaka palengke. So hintayin lang natin si Mami. Bali bibili siya. Dito siya bibili ng mga gulay. Ayan yan. Hintayin lang natin dito sa ating ipay. May nakaitap. Dapat diba? Ano yung binili niya? So, may... Ano yung sa munggo bread? Sa munggo bread? Tsaka Ano yung babawin ko din? Tsaka yung orange. Either daddy. Ha? Ano yan? Wow! Favorite mo yan? Ang dami naman binili. Kasi tara na, ba na tayong bibilin? Tayo. Okay na? Sige, Uwi let's na go! tayo, ma. Oh, let's buy ano na lang. Saba. Uwi na Saan? tayo. Saan na bibili mo? May madaan lang. Sige. Yung sa unahan. Oh, sige na tayo. Uwi na tayo. Saba na lang, saba. So, ayan guys. So, pipiliin lang natin actually yung ating mga dadalhin. So, hindi naman to lahat. So, katulad na itong camping chair, hindi na natin siguro dalhin ito. So, ito na lang iba. So, lahat ng mga gamit nandito lang nakalagay. So, iisa-isahin ko to guys. So, ayan. Start ko muna itong ayusin. Good morning! So, time check, 10:06 na. So, ayan, medyo late na tayo nakaalis. Pero, all goods pa din naman yan. So, kasi based dito sa ating Google Map, makakarating naman tayo ng 11:58. So, ayan, kasalukuyan, dito tayo sa kahabaan ng SLEX. So, ayan, salamat at binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Salamat po, mahal na Panginoon, at binigyan po ako ng araw. Magandang araw ngayon sa aking pupuntahan. So, ayun guys, samahan niyo muna ako sa paglalakbay o sa biyahe natin papunta sa destination natin. So, ayun guys, kita-kits tayo doon. Check natin dito sa ito. Yes. Mas may yelo kaya? Okay, sige. Thank you. Good. Okay, guys. Sali na natin siya agad dito sa ating cooler.
Welcome to Mount Banahaw. Dito na tayo sa Mount Banahaw. So 400 meters na lang mararating na natin yung Bangkong Kahoy Road. So ayun, alam ko kakaliwa tayo. Okay. Yan, Bangkong Kahoy Valley. Continue for 1.5 kilometers. So, kaalugan na ang ating mga gamit sa likod. Rough road na guys. So, hindi pa tayo nagre-register. Kailangan natin mag-register muna. So mukhang babalik tayo guys. Kuya, tanong lang, doon ba yung magka-register? Ah, doon pa sa taas. Sorry, kala ko doon pa. Kala ko na magpasang ka na. Sige kuya, thank you ah. Okay. Ayun guys, doon pa pala tayo mag-register sa taas. So, yung unang akala ko pag ano, bago mag-rough road mag-register muna. So, di pala. Tama, buti na lang may nakasalubong tayo pwedeng pagtanungan na doon pa pala tayo mag-register. Kinabahan ako doon Kala ko babalik tayo kasi rough road na to. Buti na lang. So, ingat pa rin tayo ulit dito guys. At grabe yung pagka-rough road ng daan dito. Uy. Grabe. Baka mahulog yung ano natin. Lipat ko lang muna guys yung isang storage box natin. Baka mahulog sa likod. Ayun, finally guys, narating na natin. So magre-register lang muna tayo dito bago tayo pumunta sa kanilang campsite. Thank you. Ano po sir plano nyo? Magka-camping po. Opo, magka-camping po. Guys, mag-register lang muna tayo. Panibago. Medyo tahimik yung lugar dito. Dito lang pa. Afternoon po. Taga saan pala po? Taga Binyan po. Camping? Yes po. Kuya, ikaw mo na mag-receive ha. Basahin. Bali ako pa lang po magka-camp ngayon. Meron na po. Meron na po. Ayun. Mamaya po, madam. Talaga? First time ko po mag-camp dito actually. Sila kuya sa Taga May sit up yung ano nito. Dubo yun sa taas. Yung sa taas po. pinaka-car camp. Dito kasi yung camping namin dito ay tao lang. Okay po dito. Doon, So, pwede yung katabing. so dun po, akit pa po ako. Ano siya? Half kilometers mula dito. Okay, sige po. Kala ko nga po kanina nagkamali ako. Kala ko yung mag-register bago mag-drop road. Yung pala. Sabi ko naku, hirap bumalik kung hindi pa ako nakapag-register. Magkano po pala ang Bakit rin po? 150 ang airfare, saka 150 po ang sasakyan.
Bali 150 po yung per head, ano? Opo. Sige po, pag next time makabalik ka, at least may video. Bali overnight na po yung ano na yun. Paano po pag mag-extend pa po ng night? Dagdag po kayo ng 75 naman po. Okay po. 300 ilan magkita na sir? Ito sa taas. Alam lang pala sir. Nahanap ako sa rin. Basura lang sir, bawal pong iwanan. Ah, yes po. Safe for drinking din po yung tubig namin doon. Sa mga gripo doon sir. Thank you. Enjoy po. Salamat. Ako sa dulo lang sir, may mga tindahan. Ah, may tindahan din naman. Kasi community yun eh. Okay. Thank you. Sir, yan. Yung ano natin. Ah, ito pa. Mapanitong bangong kahay. Ayan guys. Yun yung car camp sa pinakataas. Okay. Ah, okay. Car camp site. Bago ngayon nandito tayo. Ah, okay. Diretso nyo itong kalsada. Hanggang doon sa patag. Walang ibang malaking patag doon. Iyon lang naman po. Oo, yun lang. Ano na po yan, no? Ibig sabihin, sementado na, hindi na po Rough road din siya. Ah, may rough road pa po. Ah, isa pa rough road pa. Sige po. Salamat po. Ayan, Diretso thank you lang po. Ah, yun guys. May rough road pa pala po ang dadaanan. So, sabi, so ang binayaran natin dan is 150 per head daw. Then, 150 sa ating sasakyan. Rough road pa pala. So ayun guys, tapos na tayo mag-register. Papunta na tayo sa campsite. So rough road pa din daw, sabi ni kuya, ang ating dadaanan. Pero all goods naman yan, kayang-kaya naman yan ng ating Ino camper na si Brando. challenge yung mga sasakyan nyo dito, guys. Basta importante nasa kondisyon yung sasakyan, makakaabot ka naman. So medyo ingat, kailangan medyo mataas yung sasakyan dito. Guys, malapit na tayo. Mukhang ito na siya. Finally, nakaabot na rin tayo, guys. Oh, grabe. Sundit naman pala pagka-road. Ganda. So, pili na lang tayo kung saan tayo pipesto. Wow, ganda. Ayos dito.
napakasulit naman pala guys, kahit ganun yung kagrabe yung mga dinaanan natin. So ayan, pipili na tayo ng spot natin. Ating pagkaka sa ating kung saan tayo pwede mag set up. So guys, mag-start na tayo mag-setup. So ayun guys, katatapos lang natin mag-setup. Actually ano na lang pala, yung mga ilaw na lang yung di natin sa setup. Mamaya na lang yan, di pa naman magagabi. Bali, ayan, medyo pahinga lang muna tayo, napagod tayo ng konti doon mag-setup. Pero di naman katulad ng pag may tent. So ito napakadali lang naman kasi awning lang naman. Tapos mga side awning, yun lang naman. So yun guys, kain muna tayo. So ito yung binili namin kahapon dun sa may bayan ng Binyan, yung chicken karage ng fresh option. So prito lang naman gagawin natin dito. So madali lang naman. So ayun guys, magluto muna tayo ng ating kakainin. Actually late lunch na nga to eh. Bali all goods na naman yun kasi at least na tapos na inuna na muna natin yung setup dito. Dali niyang uminit. So lagyan na natin ng mantika. Yan siguro yan. Nakalimutan pala nating dalhin tong, bali ganun talaga, may mga bagay na may maiiwan ka talaga at maiiwan, pero bale, all goods naman yung gawa na lang natin ng paraan. So yun na lang, tinidor na lang. Kalimutan natin magdala ng tong.
lumalaban. Tapos muna tayo guys. Sarap tingnan ng paligid ko rito. Talagang nare-relax ka talaga. So yun, habang nagluluto ka katapat mo yung kabundukan. So kahit simple lang yung niluluto mo, kahit mga ganyan lang, prito-prito, yun naman yung mga magagawa yung na niluluto ka sa ganitong kapaligiran, ganitong nakapaligid sa'yo, magagandang tanawin. Yun lang, tulikit ata. Nang ulit kasi tayo nakapagluto eh. So since solo camping yung ginawa natin, wala tayong tagaluto. So ito lang nakakamiss, dito kasama yung aking family. So usually pag camping namin si mami yung nagluluto, yun kailangan kong dagdagan ko yung pagsubok sa pagluluto. Hirap pag hindi talaga sanay magluto sa bahay. Tagal na kasi ako hindi nakapagluto guys. Pero actually, alam niyo ba nung mga 20s, nakapagtrabaho rin naman ako sa tawag nito. Parang kalimutan ko tawag sa restaurant eh. Pero yung Burgo yung name ng restaurant. So, nakapag-training din tayo dahil ng pagluluto. Mahina naman yung apple natin, so hindi naman siya siguro masusunog basta-basta. Medyo lang, siguro maganda tusukin natin para maluto rin yung loob. Actually guys, paminsan-minsan maganda rin yung gawin yung mga ganitong bagay, yung pagka-camping. Kasi medyo kumbaga kung may mga stress kang nararamdaman or marami kang iniisip sa buhay, so sa mga ganitong pagkakataon parang marirelax ka talaga. Iba rin talaga kasi pag yung nature. Ayun guys, bali naglagay pala tayo ng fly repellent pan. Medyo madami kasing langaw na umaaligid dito. So good thing nadala natin tong fly repellent pan. So ayan, kain tayo guys. Dito pala yung CR nila. Yan. So since magwi-break naman tayo, i-check na rin natin yung CR nila dito. So yan, merong ilang CR dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan guys, so bali 5 naman yung CR nila dito. So lang, napaka basic lang naman yung CR nila rito. Tamang lang, bowl at timba sa tubig. So yan, mukhang na-maintain naman nila yung CR dito kasi malinis yung bowl. So mukhang may nagme-maintain naman, saka lagi ding may tubig.
Hindi na uubusan ng tubig. So i-break lang muna tayo guys. Grabe, nakaka-relax yung lugar na to. Sulit yung sulit yung dinaanan nating rough road kasi maganda naman pala yung makikita mo sa lugar na to. Napaka peaceful, tahimik, saka yung klima hindi mainit, malamig yung simoy niya. So bali guys, nandito pala tayo sa napapagitnaan tayo ng dalawang bundok, yung Mount Cristobal saka Mount Banahaw. So ang problema, hindi ko lang alam dito kung saan yung Mount Cristobal saka Mount Banahaw. So ikot ko na lang guys. So ito yung isang bundok, tapos ito naman yung isa. Yan. So di ko lang sure saan dyan yung Banahaw saka Cristobal. Nakaka-relax yung lugar. So kung anumang stress meron ka, matatanggal talaga rito sa lugar na to. Bigla palang umulan ngayong hapon. So sana dumaan lang siya, di naman magtuloy-tuloy itong ulan na to, para hindi tayo medyo mahirapan. PM na pala ng gabi. So tapos na nating set up yung mga ilaw natin. So ngayon magpe-prepare naman tayo ng ating dinner. So ayun guys, kung mapapansin nyo, nag-jacket na ako kasi malamig na ngayon. So ayun guys, prepare lang ako ng aking food ngayong gabi. Saltakan na natin para hanggang bukas na to, para hindi na tayo magluto bukas kasi konti lang naman ako mag-rice sa gabi. So kalahati ngayon, kalahati bukas. Gasan lang muna natin to guys. So isang kalan lang yung gamit natin, kaya unahin na muna natin itong maluto yung bigas. Saka natin isunod yung ating ulam. Habang nakasalang yung bigas natin, siguro start ko na mag-chop yung, actually yung pala natin yan, ang ulamin ko pala ngayon is sisig. So simulan ko na i-chop yung sibuyas, saka ibang bigyan sa akin ni mami. Teka, check ko lang. Ayan, sibuyas saka sili. So guys, naninibago pa ako mag-solo camping. So kailangan talaga matutunan ko pati pagluluto. So pag solo camper ka, kailangan marunong ka rin pala magluto. So ganun talaga, first time So sa susunod na mag solo camp tayo, alam na natin yung mga gagawin natin. Na tamang hiwa yung gagawin ko dito sa mga to. Kung hindi, call a friend tayo kay mami. Ngayon lang ulit ako nakapaghiwa ng mga
ingredient eh. So ilalahat na natin tong sibuyas. Lapit natin itong basurahan para madali itapon. Siguro bago ako mag solo camp, dapat refresher muna ako ng pagluluto, ano? Para hindi tayo nangangapa. Ang kulo na. Sana hindi siya hilaw. Ayan guys, nangkulo na siya. Sana maging successful tong sinaing natin. Medyo na-challenge ako dito guys, ha? Hindi natin siya mahinaan ng todo. Baka masunog yung sinaing natin. So, tapos na natin hiwain ang sibuyas at sili. Kunin naman natin yung ilalagay nating egg. Saka yung sisig. So ito pala guys, from fresh option ulit yung binili namin kahapon na ni mami na chicken sisig. So ayan, madali lang naman siguro lutuin to. So kuha na tayong egg. Okay, meron tayong egg. Kaya lang guys, nakalimutan ko kung paano ko ba umpisahan to. Igigisa ko ba yung sibuyas sa kasili o ilalagay lang sa ibabaw? Teka, mag-colaprint na siguro ako. So, wait lang guys, tawagan ko lang. Hello? Hello mami? Mami, tatanong ko lang, paano mo luluto tong chicken sisig? Igigisa ko ba tong sibuyas saka sili? Ilagay sa ibabaw lang. No. Message na lang natin. Medyo mahina yung signal para rito guys. So ang gamit kong network is Globe. So ang hirap i-message na lang natin. Ayun guys, dito na din pala yung sinaing natin. So ngayon start na natin lutuin tong sisig. Nag-reply na rin pala si mami sa message ko sa text. Buti na receive niya din. So nabili niya na sa akin kung paano gagawin dito sa lulutuin kong sisig. Madali lang pala, basic lang pala. So start ka na. Start na natin guys. Isa muna natin itong ating paglulutuan. Lang natin yung apoy para matansya natin. Chicken sisig pala ito guys. So hindi naman siya ganun na tumatalsik yung saka hindi naman natin lalagyan na ito ng mantika. Dahil naman ito, non-stick naman ito. Yan ang sabi. Sabay na natin sa paghalo itong sili at sibuyas. Ang dami na pala ng servings na. So hindi natin ito mauubos. If ever, bukas na lang yung iba. So pwede na siguro natin isunod ang itlog. So sa ibabaw lang natin sila lagay. Hintayin lang natin maluto yung egg. All goods guys, luto ng ating sisig. So kain na tayo. Tara guys, kain tayo. Tara guys, kain na tayo.
So kalahati lang yung kinuha natin. Ganito lang naman kasi ang kain natin ng kanin. Hindi naman tayo malakas kumain ng kanin. So tikman na natin tong niluto nating chicken sisig. Okay na siguro to. Lagyan natin ng kalamansi. So konti lang. Dito na natin ilagay direkta sa kainin natin. Kasi ito, hindi naman natin mauubos. So itatago natin tong natira. So siguro okay na ako dito. Unang subo. Hindi na. Okay na. Success naman guys. Sarap naman yung pagkaluto natin. Kain tayo. Tinanggal ko pala muna yung jacket ko. Kasi nakaramdam ako ng init pala kanina nung nagluluto ako. So, ayan. Kaso nga lang ngayon, ayan, nilamig na naman ako. So, maya na lang tapos natin kumain. Saka tayo mag-jacket ulit. So guys, pahinga lang tayo saglit. Then maya maya, ligpitin na natin itong pinagkainan natin. So after nun, baka matulog na din tayo para makapagpahinga tayong maaga. At maaga tayong magising. So guys, ready to sleep na tayo. Tomorrow na lang ulit. Good night. Ayun guys, bumangon tayo ulit. Kasi sobrang lakas ng ulan, nagising tayo. So inayos muna natin sa kunin natin. Pupuno kasi ng tubig. So yung ginawa natin is binaba natin tong pole na to. Parang tubig, hindi naiipon dito. Kasi baka posibleng masira sa kunin natin sa naipon ng tubig. Naipunin ng tubig at binigay. So ayun guys, lakas pa rin ang ulan. Sana hinto na yung ulan nito para bukas pa naman uwi natin ito. So ayun guys, nung binaba natin tong pole na to, kung mapapansin nyo, dyan na dumadalo yung tubig. So ngayon hindi na may ipon to. Pero observe lang muna natin. Pag medyo okay na siya, mga ilang minuto na hindi na may ipunin ng tubig, okay lang natin. Siguro pahinga muna tayo para bukas may remedy tayo kung sakali. Maaga naman tayo makaulit. Hindi rin naman tayo makapagkuha ng shots ng pag umuulan. Pero sana huminto na talaga yung mga kasamalan ito. So yun guys, first time ko na-experience yung camping na ganito, ang lakas yung ulan. So ganun talaga, hindi naman lahat ng pagkakataon laging magandang araw. So pag mga ganitong bagay, gawa naman natin yung solusyon sa aming mararapat. Ayun lang guys, siguro maya maya papahinga na rin muna para ma-energy tayo bukas pag medyo hindi na ipunin ko ng tubig. Okay guys, good night ulit. Time check, 6:40 na ng umaga. So medyo tumila-tila na yung ulan, pero may pa pa rin, paambon-ambon pa. Di pa mukhang di na ata araw ngayong ngayong araw na to. So wala tayong chance magpalipad na ng drone saka makakuha pa ng shots, pero at least kahapon meron tayong nakakuha tayong chance na makakuha ng drone shots. Kasi ngayon wala talaga, negative talaga. So sa ngayon ngayon medyo ambon-ambon na lang, pero
maulap sa labas or mapagi. Ayun guys, so baka siguro guys, baka umuwi na rin tayo ng maaga ngayon. Siguro breakfast lang tayo, then ligpit ng gamit, tapos uwi na tayo. Nag-message din kasi si Mami. Si Chase kasi nagpapahatid sa school niya dahil may practice. So, ayun guys, check natin yung labas ko, anong itsura naman sa labas after nung kagabi na malakas yung ulan. Maambon pa din. Tapos ayan, di nakita yung bundok. Kung di ako nagkakamali, ito yung bundok Banahaw pala. So tayo nasa tabi ng ng Mount Cristobal. So ayan, napakaulap niya ngayon. Buti na lang hindi rin sinabay ng malakas pa na hangin. Puro ulan-ulan lang. So ayan itsura ng pesta natin ngayon. So unti-unti na natin ito ligpitin, pero siguro breakfast muna tayo. Patayin muna natin tong mga ilaw natin. So yun nga pala guys, yung dalawa sa labas wala ng ilaw, tapos itong dalawang to, yan, saka ito mahina na, pero itong swante natin na dalawa, yan, malakas pa din ilaw niya. So maaasahan talaga tong na to pag sa magdamagan. Basa din pa ng lutuan natin. Kasi urong lang natin to para makapagluto tayo. Bali ang breakfast pala natin ngayong umaga. So magdalaga lang tayo ng egg, oatmeal, saka mungga bread. Madali lang naman ito. So usually ito talaga yung breakfast ko, hindi nawawala tuwing umaga, yung oatmeal saka nilagang itlog. So ito yung muna natin. Siguro unahin muna natin itong itlog. Hindi na lang natin itong oatmeal. Hindi natin yung tubig. Yung mantika pala natin, iba na itsura ngayon. May karoon siya ng mga design.
So yan, kumukulo na pala yung egg natin. So naano natin apoy. So bigyan natin ng 15 minutes bago natin patay. So tapos na tayo sa egg. Oatmeal naman sud natin. So yan, usually 1 cup lang. Piniprepare ko na oatmeal. Tagalan natin ng tubig. Bali 3 cups of water pala nilalagay ko dito. Isalin na natin. Hintayin na lang natin siyang kumulo. Mabilis lang naman ito maluto. So ayun guys, tapos na tayo magluto. So ito na siya, yung oatmeal natin. Naging gatas na may konting oatmeal. So tara guys, kain tayo. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Ayun guys, tapos na tayo mag-almusal. So pahinga lang muna tayo, then maya maya magliligpit na tayo ng gamit natin. So ayun guys, meron palang mas malapit na CR dito sa pwesto natin. Dito pala siya. Napansin ko kasi may mga camper na pumupunta rito. So ayan, ito pala may CR din dito. Ayan, so dito yung wash area. Parang dun sa kabila na pinuntahan natin kahapon, walang ganito eh. So yan lang. Yan lang. Then dalawang CR lang. Meron pa ba dito sa likod?
Wala na. So, dyan lang. So, bali yung pwesto natin is yun lang. Diba? Mas malapit. Yan. Magkalayo-layo pa pinuntahan natin kahapon. Pag nagsisiyar ako. So yun, doon tayo nagsi-CR. Doon banda. Ayan. Yun, ayan, may mga bagong dating na camper. So doon pa yan, lagpas pa doon sa bandang dulo. So may mga ilaw doon. So doon pa tayo nagsi-CR. Tapos ayan, mas malapit din dito. So guys, dito ko natatapusin itong episode ng vlog natin. Yun, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga episode natin na camping, outdoor, or kahit anong adventure. Sana supportahan nyo ako. So kita-kits sa mga susunod na vlogs natin. So see you.